Huwag kang mag-inarte rito, Trina. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko. Kung hindi mo siya pinuwersang mag-overtime gabi-gabi para lang tustusan ang pag-aaral ng mga pamangkin niya, hindi siya aatakihin sa puso sa kama ng ibang babae. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa malamig at payapang hangin ng punerarya. Nanunuot ang amoy ng formalin at mga sariwang bulaklak, ngunit mas masangsang ang katotohanang ibinato sa mukha ni Trina. Nakatayo ang abang asawa sa tapat ng puting kabaong. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding pagod at pangungulila. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit pa ring nakakapit ang isang plastic bag na naglalaman ng 200 piraso ng uniforme. Ang mga huling tahi na tinapos niya hanggang magmadaling araw para lang may pambayad ng tuition ang anak ni Maricel. Tiningnan ni Trina ang kanyang sariling mga kamay. Puno ang kanyang mga daliri ng maliliit na pulang tuldok, mga bakas ng tusok ng karayom mula sa magdamag na pakikipagbuno sa makina. Ang kanyang mga kuko ay nangingitim sa pagod at ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa hapdi ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Habang siya ay nagpapakamatay sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito, ang asawa niyang si Avel ay nalalagutan ng hininga sa bisig ng isang mayamang babae sa isang hotel sa Makati. "Mama, please, huwag dito." Pabulong na pagsamo ni Trina. Ang kanyang boses ay halos isang gasgas na tunog sa kanyang tuyong lalamunan. Ngunit ang tugon ni Doña Consolacion ay isang malakas at malutong na sampal na nagpalingon sa ulo ni Trina sa isang tabi. Ang sakit ng palad ng matanda ay walang-wala kumpara sa bigat ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan na tila naramdaman din ang pagyanig ng mundo ng kanyang ina. Lumapit si Maricel, ang kapatid ni Avel, na may bit-bit na mga papel. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata, kundi purong pandidiri. Totoo ang sinabi ni Mama Trina. "Masyado kang ambisyosa. Gusto mo kaming sipsipan ng pera kaya pinagtrabaho mo ng husto si Kuya. At ngayon, dahil sa kahihiyang ginawa niya, kailangang pirmahan mo ito. Isang kasunduan na hinding-hindi mo babanggitin sa kahit na sino, lalo na sa mga kamag-anak natin, kung saan at paano talaga namatay si Avel. Protektahan mo ang danggal ng mga ilustre, kahit man lang sa huling pagkakataon." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Trina. Ang dangal ng pamilyang ilustre ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang nararamdamang pagkadurog. Ang bawat patak ng pawis niya sa tsurong iyon, ang bawat gabing hindi niya itinulog para lang mabili ang mga luho ni Maricel ay biglang nawalan ng halaga. Para sa kanila, siya ay isang kasangkapan lamang na ngayon ay itinuturing pangmitya ng buhay ni Avel. Nararamdaman ni Trina ang unti-unting pamamanhid ng kanyang mga binti. Ang sahig na semento ay tila nagiging malambot na putik na humihila sa kanya pababa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong sa langit kung bakit sa gitna ng kanyang katapatan ay kataksilan ang isinukli sa kanya. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at mabuway na tibok ng kanyang sariling puso, na tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Tiningnan niya ang kabaong ni Avel, ang lalaking pinangakoan siyang aalagaan hanggang sa huling hininga ay naroon, payapang natutulog sa gitna ng mga kasinungalingang binuo ng kanyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa isip ni Trina habang hinihimas ang kanyang tiyan. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang sarili mong luha para sa mga taong ang tanging hangad ay lunurin ka sa kahihiyan? Hanggang kailan magsisilbing tanikala ang utang na loob na kailanman ay hindi mo naman talaga hiniram? Habang dahan-dahang lumalapit si Doña Consolacion para itulak ang ballpen sa kanyang kamay, isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na pinto ng punerarya na tila isang babala ng paparating na bagyo na uubos sa lahat ng natitirang pasensya sa puso ng isang martir na asawa. Ang bawat hakbang ng mga kamag-anak sa makintab na sahig ng punerarya ay tila mga martilyong pumupukpok sa bunggo ni Trina.
Ang amoy ng mamahaling pabango ng mga ilustre ay nakikipagbuno sa singaw ng mga kandila na lumilikha ng isang atmosperang puno ng kaplastikan at huwad na pighati. Nakaupo si Trina sa isang sulok, nakayuko, habang ang kanyang itim na bestida ay tila mas lalong nagpapabigat sa kanyang maliit na pangangatawan. Naririnig niya ang mga bulong sa paligid, mga salitang sadyang pinalalakas upang umabot sa kanyang pandinig. Sayang si Avel, no? Kung hindi lang siya pinilit ng asawa niyang magpakapagod sa ksurong yon, siguro ay buhay pa siya ngayon. Wika ng isang malayong pinsan habang humihigop ng mainit na kape. Sumabog ang boses ni Doña Consolacion sa gitna ng silid, puno ng pekeng hagulhol na may kasamang paninisi. Iyan ang hirap kapag nakapangasawa ng hindi namin kauri. Walang alam, kundi ang humingi ng pera hanggang sa maubos ang lakas ng anak ko. Ang bigat ng kamay ni Trina, naging malas siya sa pamilya namin mula pa noong una. Ang bawat salita ng matanda ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa silid. Nakita ni Trina kung paano siya iwasan ng mga dati niyang kaibigan, kung paano siya tingnan ng mga kapitbahay, na tila ba siya ay isang mamatay tao. Ang bansag na malas ay tila isang tatak na itinanim sa kanyang noo, isang sumpang hindi niya alam kung paano buburahin. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman niya ang panginginig ng isang bagay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na jacket, ang jacket ni Avel na kinuha niya sa ospital. Inilabas niya ang isang maliit at mamahaling cellphone na hindi niya kailanman nakita sa asawa. Sa pagbukas ng screen, ang liwanag nito ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang paningin. Doon, sa harap ng kabaong ng kanyang asawa, nabasa niya ang mga mensaheng punong-puno ng pagmamahal, ngunit hindi para sa kanya. I miss you. My love, can't wait for our trip to Tagaytay after you finish that big order. Ang sabi sa huling text mula sa isang pangalang Claire. Napahigpit ang hawak ni Trina sa cellphone hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Isang mapait na tawa ang gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Habang siya ay nagtitiis sa gutom at puyat para makatipid, si Avel ay nagpaplano ng bakasyon kasama ang iba gamit ang perang pinaghirapan niya. Dahil sa sobrang sikip ng dibdib, tumayo si Trina at naglakad patungo sa maliit na kusina sa likod ng punerarya. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang bilao ng pansit at lechon na in-order para sa mga bisita, nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng isang lumang kettle. Wala siyang ganang kumain, ngunit kailangang mabuhay ang bata sa kanyang sinapupunan. Kinuha niya ang isang platitong may tira-tirang malamig na kanin sa isang tabi. Isang kutsarang kanin na walang ulam, matigas at malamig, ang dahan-dahan niyang isinubo habang ang kanyang mga luha ay pumapatak at humahalo sa kanyang kinakain. Ito ang kanyang hapunan sa gitna ng marangyang lamay ng kanyang asawa, isang biktima ng sariling kabutihan sa gitna ng mga buwaya. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng matitigas na sapatos ni Maricel. Pumasok ang kanyang biyenang babae na may hawak na isang asol na folder. Huwag kang mag-inarte dyan, Trina. May dumating na mga bulaklak sa labas, walang pangalan, pero ang mahal ng arrangement. Siguro ay galing sa isa sa mga naging kliyente ni Avel na niloko mo. Sabi ni Maricel na may kasamang irap. Inilapag ni Maricel ang folder sa ibabaw ng maruming lamesa sa kusina. Pirmahan mo ito. Isang promissory note para sa utang ng isuro sa tuition ng anak ko. Sinabi ni Mama na dahil ikaw ang namamahala sa pera, responsibilidad mo ang bawat sentimong nawala. Huwag mong sabihing pati ang pag-aaral ng pamangkin mo ay ipagkakait mo pa ngayong wala na si Kuya. Tiningnan ni Trina ang iniaabot na ballpen. Ang kulay gintong pen ay tila isang mabigat na piraso ng bakal na pilit ibinabaon sa kanyang kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw ng hindi. Ngunit ang takot at ang nakasanayang pagsunod ay tila mga kadenang nakagapos sa kanyang dila. Pirma na, Trina. Huwag mong hintayin na kaladkarin ka namin palabas ng lamay na ito sa harap ng lahat ng tao. Banta ni Maricel, ang kanyang boses
ay isang mapanganib na bulong. Dahan-dahang hinawakan ni Trina ang pen. Ang dulo nito ay tumama sa papel, ngunit bago pa man niya mailapat ang kanyang pirma, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto sa labas ang nagpatigil sa lahat. Isang estrangherong lalaki. Lalaki ang pumasok sa punerarya, hinihingal at may dalang isang itim na sobre. Sino ang lalaking ito? At ano ang koneksyon niya sa mga lihim na pilit itinatago ng pamilya Ilustre? Huwag mong isiping dahil tapos na ang libing, ay tapos na rin ang obligasyon mo sa amin, Trina. Sa katunayan, mas lumaki ang utang mo ngayong wala na ang anak ko. Ang tinig ni Doña Consolacion ay tila isang malalamig na patak ng ulan na bumabaon sa balat ni Trina habang siya ay nakaluhod sa sahig, kinukuskos ang bawat sulok ng marangyang sala ng mga Ilustre. Madaling araw pa lamang, ngunit ang kanyang katawan ay tila bugbog na sa pagod. Sa kabila ng kanyang pamamaga ng mga binti, dahil sa pagbubuntis, hindi siya pinahihintulutang magpahinga. Ayon sa matanda, ang pananatili niya sa bahay na yon ay isang pribilehiyong dapat niyang bayaran ng pawis at pagsisilbi. Kinuha ka ni Avel mula sa kahirapan, Trina. Isang simpleng mananahi na ginawa niyang asawa. Utang mo sa kanya ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Pagpapatuloy ng matanda habang humihigop ng mainit na tsokolate. At dahil namatay siya dahil sa pagod para sa inyo, ikaw ang dapat pumuno sa pagkukulang niya. Ang tuition ni Mark, ang mga bills dito sa bahay, at ang maintenance ko, lahat yan, kailangan mong gawa ng paraan. Tumitig si Trina sa baldeeng tubig na unti-unting lumalabo dahil sa dumi. Gusto niyang isumbat na ang syuro ng pananahi na bumubuhay sa kanila ay bunga ng kanyang sariling mga disenyo at pagpupuyat. Gusto niyang isigaw na si Avel hindi namatay sa pagtatrabaho kundi sa pagpapakasasa sa ibang babae. Ngunit ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Sinasakal ang bawat tangkang pagre-rebelde. 8 oras siyang nakaupo sa harap ng makina pagkatapos maglinis ng bahay. Ang tunog ng bawat pagtusok ng karayom sa tela ay tila isang regular na pintig na sumasabay sa sakit ng kanyang likod. 18 oras sa isang araw. Ito ang presyong itinakda ng mga Ilustre para sa kanyang kaligtasan. Habang siya ay namumutla sa pagod, naririnig niya sa kabilang silid ang malakas na tawa ni Maricel habang namimili ng mga mamahaling sapatos online gamit ang jiperang ipinadala ng isang kliyente na dapat sana ay para sa pambili ng bitamina ni Trina. Sa gitna kanyang pagtahi, bigla siyang natigilan. Isang mahinang pintig, isang tila mahiyaing sipa ang naramdaman niya sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang munting buhay na nagpaparamdam sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa. Dahan-dahang binitawan ni Trina ang hawak na tela at itiniyad ang kanyang palad sa kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang hapdi ng kanyang mga daliri at ang bigat ng kanyang dibdib ay panandaliang naparam. Ngunit, ang kapayapaang iyon ay agad nang nabasag. Mula sa itaas, narinig ni Trina ang pabulong ngunit mabilis na pakikipag-usap ni Doña Consolacion sa telepono. Siguraduhin mong sa akin, mapupunta ang 3 milyong piso, attorney. Walang dapat malaman ang babaeng iyan tungkol sa insurance policy ni Avel. Sabihin mo na lang na hindi na aprubahan dahil sa paraan ng pagkamatay niya. Akin ang perang iyon at walang makakakuha noon. Nanigas si Trina sa kanyang kinaupuan. 3 milyong piso. Ang perang yun ay sapat na para makapagsimula sila ng kanyang mga anak sa isang maayos na buhay, malayo sa kalupitan ng mga ito. Ngunit tila pati ang huling bakas ng kabutihan ni Avel ay nakatakda ring nakawin sa kanya. Bago pa man siya makapag-isip ng susunod na gagawin, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Isang lalaking nakabarong at may dalang asul na sobre ang nakatayo sa labas. Hindi siya kamag-anak at lalong hindi siya kaibigan. Magandang umaga po. Ako po si Mr. Reyes mula sa bangko. Maaari ko po bang makausap si Mrs. Trina Ilustre o si Doña Consolacion? May kinalaman po ito sa huling foreclosure notice
ng ari-ariang ito. Ang asol na sobrang hawak ng lalaki ay tila isang hatol ng kamatayan na nakatutok sa pinto ng mga ilustre. Ano ang foreclosure na sinasabi nito? At anong sikreto pa ang itinatago ng bahay na akala ni Trina ay kanyang kanlungan? Hindi niyo po ba alam? Ang bahay na ito ay matagal na pong nakasanla sa bangko at dahil sa hindi pagbabayad ng amortization, nakatakda na itong kunin sa inyo. Ang imagasalita ng kinatawan mula sa bangko ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Trina. Nakatayo siya sa gilid ng pinto. Hawak ang basahang ginagamit niya sa pagpupunas ng mga frame ng larawan ng mga ilustre. Ang mga larawang pilit na pinapanatiling makintab para sa isang dangal na matagal na palang bulok sa loob, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod mula sa paglilinis ng bawat sulok ng mansyong ito. Doon lamang niya napagtanto ang malupit na katotohanan. Ang bubong na iniisip niyang silungan para sa kanyang mga anak ay isa palang marupok na balangkas na anumang oras ay guguho na. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang bawat gabing hindi siya natulog, para tahiin ang mga uniforme, para may pambayad sa kuryente at tubig, ay napunta lamang sa isang butas na walang kasing lalim. Ano ang foreclosure ang sinasabi mo? Ang singhal ni Doña Consolacion nakakalabas lang mula sa kanyang silid. Suot ang kanyang mamahaling robe na tila ba kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Nagkakamali kayo ng bahay na pinuntahan. Ang pamilya ilustre ay hindi nawawalan ng pera. Ngunit, hindi natinag ang lalaki mula sa bangko. Iniabot niya ang asul na sobre. Narito po ang mga dokumento. Ang inyo pong yumaong asawa, si Mr. Abel Ilustre, ang pumirma sa mga ito bilang collateral para sa isang malaking loan. 2 taon na ang nakalilipas. Walang pumasok na bayad mula noong nakaraang 6 na buwan. Nang makaalis ang lalaki, mabilis na pumasok si Trina sa lumang silid ni Abel. Ang silid na hindi pa niya lubos na nalilinis dahil sa sakit ng bawat alaala. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang resibo sa loob ng cabinet, nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahalungkat ang mga lihim na itinatago ng kanyang asawa. Doon niya nahanap ang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang perang dapat sana ay pambayad sa bahay ay ginamit ni Abel para tustusan ang mga utang sa sugal ni Maricel at ang luho ng kanyang kabit. Ang pamilyang ito ay hindi mga hari at reyna ng lipunan. Sila ay mga vampira na nabubuhay sa credit card at sa bawat patak ng pawis ni Trina. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig niya ang kalasing ng barya at ang pagbukas ng kanyang maliit na sewing box sa sala. Mabilis siyang lumabas at doon ay nakita niya si Maricel, pilit na binubuksan ng alkansyang lata kung saan itinatabi ni Trina ang bawat pisong natitira sa kanyang kinikita para sa darating na check-up ng sanggol. Maricel, bitawan mo yan! Pera yan ng anak ko! Sigaw ni Trina. Ang kanyang boses ay puno ng desperation. Anak mo? Sa bahay na ito, walang sayo, Trina. Ang tugon ni Maricel habang matagumpay na nabubuksan ang lata. Kailangan ko ng pambayad sa salon. May reunion kami ng mga batchmates ko bukas. Hindi pwedeng mukha akong katulong na katulad mo. Wala na tayong bahay, Maricel. Kukunin na ng bangko ang lahat. Ang pagsabog ni Trina, ang kanyang mga luha ay sa wakas ay umagos na sa kanyang pisinggi. Paano mo pa nagagawang mag-isip ng salon habang ang pamilya natin ay mawawalan ng masisilungan? Lalong humigpit ang mukha ni Maricel. Kasalanan mo yan. Kung hindi ka naging malas, hindi sana mamamatay si kuya at hindi tayo aabot sa ganito. Huwag mo kaming sisihin sa kawalan mo ng diskarte. Ngunit, ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang malamig na tinig ni Doña Consolacion mula sa likuran. Trina, tumayo ka riyan. May naisip akong paraan. May kaibigan si Abel na interesadong bilhin ang syuro mo. Sa presyong ibibigay niya, mababayaran natin ang delayed na mortgage sa loob ng 2 buwan. Pero may kapalit. Kailangang pirmahan mo na ikaw ay voluntaryong umaalis sa pagmamay-ari ng negosyo. Napatitig si Trina sa kanyang biyanan. 2 buwan?
Ang bangko ay nagbigay ng 3 buwan bago ang foreclosure. Bakit nagmamadali ang matanda na paalisin siya sa sarili niyang isuro? Isang tanong ang pumasok sa isip ni Trina habang pinagmamasdan ang mapanlinlang na ngiti ni Doña Consolacion. Anong mas malaking halaga ang nakatakda nilang makuha sa loob ng 2 buwang yon na kailangang wala na siya sa eksena? Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Nagbabala na ang bawat segundo ay mahalaga at ang kalaban ay nasa loob mismo ng kanyang tinitirhang bahay. Magnanakaw, manloloko Katrina. Akala ko ba ay eksklusibo ang disenyong gagawin mo para sa kasal ng anak ko? Bakit kalat na ang kopya nito sa Divisoria bago ko pa man maisuot ang gawa mo? Ang bulyaw ni Mrs. Madrigal ay tila isang malakas na sampal na nagpayanig sa buong syuro. Nakatayo si Trina sa gitna ng mga tumpok ng tela. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang hawak ang isang dilaw na sutla na dahan-dahan niyang binubordahan ng 3 gabi. Ang kanyang mga daliri ay may mga bagong sugat pa mula sa paghawak ng manipis na karayom. At ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat oras na ginugol niya para maperpekto ang disenyong ito. Ito ang huling pag-asa niya. Ang bayad ni Mrs. Madrigal ang dapat na magliligtas sa kanila sa gutom para sa susunod na buwan. Ngunit, ang kliyenteng kanina lang ay puno ng paghanga, ay ngayon ay naghagis ng isang magazine sa ibabaw ng lamesa. Doon, sa isang pahina ng patalastas ng isang malaking kompetensya, ay nakabalandra ang eksaktong disenyo na iginuhit ni Trina sa kanyang lumang notebook. Ibalik mo ang down payment ko ngayon din. Hindi ako magbabayad para sa isang disenyong ninakaw lang sa iba. Nang makaalis ang galit na kliyente, naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding kalituhan. Paano nakalabas ang disenyong yon? Tanging siya at ang pamilya ilustre lamang ang may access sa kanyang silid-gawaan. Dahan-dahang binitawan ni Trina ang dilaw na tela, na tila ba ito ay naging isang mainit na uling na pumapaso sa kanyang balat. Naglakad siya patungo sa silid ni Maricel. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis at masakit nang buksan niya ang pinto. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong biling mga gamit ang sumalubong sa kanya. Doon, sa loob ng basurahan sa tabi ng kama ni Maricel, nakita niya ang isang piraso ng carbon paper at ang mga punit-punit na orihinal na sketch na nawala sa kanyang notebook noong nakaraang linggo. Nakita rin niya ang isang sobre na may tatak ng isang sikat na butik. Ang kompetensyang naglabas ng kanyang disenyo. Maricel, bakit mo ginawa ito? Ang pabulong na tanong ni Trina nang pumasok ang kanyang biyenang babae at ang kanyang chichong. Bakit? Ang sagot ni Maricel na may kasamang mapang-uyam na tawa habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Kailangan ko ng pera, Trina. At dahil ikaw naman ang gumagawa ng mga disenyong yun, habang nakatira ka sa bahay namin ng libre, karapatan ko na pakinabangan ang mga yon. Huwag kang magmalinis, para ka lang namang makinang depadyak na pagmamay-ari ni Kuya Abel noon, kaya pagmamay-ari ka na rin namin ngayon. Hindi makapagsalita si Trina. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang puso, kundi tila gumagapang na ito sa kanyang buong katawan. Sinasakal ang bawat hininga, ang bawat patak ng kanyang pawis, ang bawat gabing puyat, para maperpekto ang isang obra, ay ibinenta lang ng kanyang sariling pamilya para sa ilang pirasong alahas at luho. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, humarang si Doña Consolacion sa pinto. Ang kanyang mga mata ay tila 2 matalim na talim. Huwag kang alis, Trina. May nahanap kaming sulat sa mga gamit ni Abel. Isang huling testamento na hindi pa niya napipirmahan, ngunit malinaw ang nakasulat. Ang surong ito, ang makinang ito, at pati ang bawat disenyo na gagawin mo sa hinaharap ay hindi sayo. Kasangkapan ka lang dito, Trina. Isang kasangkapan na madaling palitan. Napatitig si Trina sa matalim na gunting na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Ang kislap ng bakal nito ay tila nag-aanyaya. Nagtatanong kung hanggang kailan niya hahayaang gupitin ng pamilyang ito
ang kanyang pakpak. Bakit tila may ibang panggalang nakasulat sa testamentong binabanggit ni Doña Consolacion? At ano ang lihim na itinatago ng sulat ni Avel na maaring magpabago sa kapalaran nilang lahat? Huwag kang lalapit sa mga bata. Trina, baka mamana nila ang kamalasan na dala mo sa bahay na ito. Ang tinig ni Doña Consolacion ay tila isang babala sa isang epidemya. Malakas at puno ng pandidiri habang hinihila niya palayo ang mga anak ni Maricel mula sa pasilyo kung saan naglalakad si Trina. Ang amoy ng nagsusunog na insenso at mga dahon ng suha ay bumabalot sa buong mansyon ng mga ilustre. Nagpatawag ang matanda ng isang albularyo upang linisin ang bahay mula sa espiritu ng kamalasan na di umano ay dala ng pagtira ni Trina roon. Sa bawat sulok na madaanan ni Trina, nakikita niya ang mga kapitbahay na sumisilip sa kanilang mga bintana. Mabilis na nagiiwas ng tingin at nagkukrus ng dibdib na tila ba siya ay isang masamang pangitain. Ang tsismis na kumalat sa buong barangay ay malinaw. Si Trina ang pumatay kay Avel dahil sa kanyang mabigat na dugo at ang batang dinadala niya ay isinumpa. Pumunta si Trina sa likod bahay upang kumuha ng sampayan, ngunit kahit ang mga labandera sa kabilang bakod ay tumigil sa pagtatawanan nang makita siya. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Trina ang unti-unting pagguho ng kanyang tiwala sa sarili. Nagsimula siyang maniwala na baka nga totoo ang sinasabi nila, na baka siya nga ang mitya ng lahat ng kamalasan. Ang bawat pagkakamali sa kanyang tahi, ang bawat pagkahulog ng kutsara ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang sumpa. Sa gitnaan kanyang pagluha sa gilid ng bakod, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa kabilang panig. Isang matandang kamay na puno ng kulubot ang dahan-dahang nag-abot ng isang supot na papel sa pagitan ng mga rehas. Huwag kang makikinig sa kanila, iha. Ang taong busilak ang puso ay kailanman hindi magiging malas. Pabulong na wika ni Lolo Ben, ang matandang kapitbahay na dati ring nanilbihan sa mga ilustre. Salamat po, Lolo Ben. Pabulong na sagot ni Trina, habang ang unang kagat sa pandesal ay tila nagbigay ng lakas sa kanyang nanghihinang katawan. Mag-ingat ka, Trina, dagdag ni Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala. May mga lihim ang pamilyang yan na pilit nilang ibinabaon sa limot. Ang tatay ni Avel, hindi rin siya namatay sa paraang alam ng lahat. Huwag mong hahayaang ubusin kanila gaya ng ginawa nila sa iba. Bego pa man makapagtanong si Trina, mabilis na naglakad palayo ang matanda. Anong alam ni Lolo Ben tungkol sa nakaraan ng mga ilustre? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Trina habang bumabalik siya sa loob upang tapusin ang isang tumpok ng mga kurtinang kailangang matapos bago mag-umaga. Umupo siya sa harap ng makina. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo dahil sa matinding puyat at kakulangan sa pagkain. Ang bawat pagapak niya sa pedal ay tila isang mabigat na hakbang sa isang putikan. Naririnig niya sa kabilang silid ang tawanan ni Doña Consolacion at Maricel habang nanonood ng teleserye. Tila walang pakialam kung ang buntis na babae sa kabilang silid ay nag-aagaw buhay na sa pagod. Biglang tumigil ang mundo. Ang tunog ng makina ay naging isang malayong ugong. Ang mga kulay sa paligid ay unti-unting naging itim, na tila isang tinta na kumakalat sa isang basong tubig. Binitawan ni Trina ang hawak na tela. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa gilid at ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumandal sa matigas na kahoy ng lamesa. Naririnig niya ang yabag ni Maricel na papalapit ngunit wala itong ginawa. Hoy Trina, huwag kang magtulog-tulugan dyan. Marami pang gagawin. Ang huling salitang narinig niya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Walang kamay na sumalo sa kanya. Walang tinig na nag-alala. Ang tanging kasama ni Trina sa kanyang pagkawala ng malay ay ang malamig na sahig at ang katahimikan ng isang bahay na walang puso. Nabalik ang ulirat ni Trina sa hapdi ng malamig na tubig na tumatalsik sa kanyang mukha. Hindi ito isang mapagmahal na haplos, kundi ang pabayang pagtalsik ng tubig
mula sa basong hawak ni Maricel. Nakalupasay pa rin siya sa sahig. Ang kanyang pisanggi ay nakadikit sa malamig na semento, habang ang anino ng kanyang biyanan at chichong ay nakatayo sa itaas niya na tila mga buwitreng naghihintay sa isang bangkay. Gisingan na pala ang dramada. Ang boses ni Maricel ay puno ng suya. Tumayo ka na riyan, Trina. Nakakalat ang mga tela. Baka madumihan pa ng laway mo. Walang tumulong sa kanya. Sa bawat pag-angat ng kanyang katawan, nararamdaman ni Trina ang matinding panghihina ng kanyang mga kasukasuan. Ngunit mas masakit ang katotohanang kahit isang basong tubig ay hindi nila maibigay ng maayos. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo upang maghilamos. Ngunit bago pa man siya makapasok, napatigil siya nang marinig ang pabulong na usapan sa loob ng silid ni Doña Consolacion. Siguraduhin mo, Maricel, na maayos ang lahat ng papeles kay Attorney Santos. Ang boses ni Doña Consolacion ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Kapag lumabas na ang bata, kailangan nating patunayan na hindi matino ang pag-iisip ni Trina. Ang pagkahimatay niya kanina, isang ebidensya yan na mahina ang kanyang katawan at isipan. Opo, ma, sagot ni Maricel na may kasamang tawa. At kapag nakuha na natin ang kustodya ng bata, wala na siyang magagawa kundi pirmahan ng waiver para sa insurance ni Kuya Avel, 3 milyong piso. Isipin mo, ma, mababayaran natin ang utang sa bangko at may matitira pa para sa bakasyon natin sa Paris. Dapat lang, pinilit ko si Avel na palitan ng beneficiary bago siya namatay, pero alam kong may isa pang account na hindi pa naisa sa ayos. Kailangan nating makuha ang lahat bago pa malaman ng babaeng iyan na may halaga ang kanyang pananatili rito. Nanigas si Trina sa likod ng pinto. Ang bawat salita ay tila isang malamig na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi lang pala ang kanyang pagod ang nais nilang kunin. Nais din nilang agawin ang kanyang anak at ang tanging pamanang dapat ay para sa kinabukasan ng kanyang mga sanggol. Ang takot na kanina ay nagpapakaba sa kanya ay uunti-unting napalitan ng isang bago at matalim na damdamin. Isang malamig na puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ko hahahayaang makuha niyo ang anak ko. Pabulong niyang panata. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Kahit anong mangyari, hinding-hindi niyo mahahawakan ang buhay na ito. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid-gawaan. Kinuha niya ang isang basong tubig na kanina pa nakapatong sa lamesa. Tiningnan niya ang sariling refleksyon sa tubig. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Trina na laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay tila naging kasing talim ng mga guhunting na gamit niya sa pananahi. Ngunit paano siya lalaban? Wala siyang pera, wala siyang kakilala sa Maynila. At ang mga dokumentong hawak ni Doña Consolacion ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Naalala niya ang sinabi ni Lolo Ben tungkol sa mga lihim ng pamilya. Isang dokumentong hindi pa napipirmahan ni Avel, isang account na hindi pa naisa sa ayos. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Trina ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang hindi pamilyar na tunog ng makina at ang anino ng isang tao na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanilang pinto. Sino ang bisitang ito sa gitna ng hating gabi? At may kinalaman ba ito sa planong pag-agaw sa kanyang anak? Sino ang kausap mo sa telepono? Trina? Akala ko ba ay nagtatrabaho ka? Bakit tila mas inuuna mo pa ang pakikipagtsismisan kaysa sa pagtapos ng mga kurtinang inaasahan ko bukas? Ang matalim na tinig ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan ng kusina. Tila isang latigo na humahalibas sa likod ni Trina. Mabilis na itinago ni Trina ang kanyang luma at gasgas na cellphone sa ilalim ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis at malakas, na tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Nakatayo siya sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa pa mula sa paghuhugas ng mga kristal na basong
ginamit ng mga ilustre sa kanilang merienda. Isang merienda na hindi man lang siya inanyayahang tumikim. Wala po, Mama. Ang nanay ko lang po sa probinsya ang tumawag. Kinukumusta lang po ang bata. Pabulong na sagot ni Trina, habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maruming tubig na dahan-dahang umaagos sa kanal ng lababo. Nanay mo? Sabihin mo sa pamilya mong magsasaka na huwag silang istorbo rito. Wala silang maitutulong sa atin ngayong wala na si Avel. Ang suway ni Doña Consolacion bago tumalikod nang may kasamang malakas na tunog ng kanyang mga tsinelas sa makintab na sahig. Nang masiguro ni Trina na wala na ang matanda, dahan-dahan niyang inilabas muli ang cellphone. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang paghinga ng kanyang ama, ang tunog ng isang taong sanay sa hirap, ngunit puno ng dangal. Anak, Trina. Ang boses ni Tatay Manuel ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Narinig ko ang boses niya. Huwag kang matakot, anak. Hindi ka na nag-iisa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Trina sa kanyang puso ay gumuho. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan sa kanilang bukid sa Laguna, ang sariwang hangin na nagmumula sa mga puno ng mangga, at ang payapang mukha ng kanyang ina ay tila dumaan sa kanyang alaala. Doon sa kanilang maliit na kubo, walang utang na loob na ipinapamukha sa bawat subo ng kanin. Ang pagmamahal doon ay kasing linaw ng tubig sa sapa, libre at hindi kailangang bayaran ng paghihirap. Tay, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Ang pabulong na hagulhol ni Trina, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa malamig na semento ng kusina. Gusto nilang kunin ang anak ko. Gusto nilang alisin ang lahat sa akin. Makinig ka sa akin, Trina. Ang boses ng kanyang ama ay naging matatag, tila isang matandang puno na hindi kayang tibwagin ng bagyo. May nakilala akong abogado rito, si Attorney Ledesma. Anak siya ng dati kong kasamahan sa bukid. Tutulungan ka niya. Pero kailangan nating maging matalino. Simulan mong isulat ang lahat, anak. Ang bawat sentimong kinita mo, ang bawat sampal, ang bawat banta. Ipunin mo ang ebidensya gaya ng pag-iipon natin ng mga binhi bago ang tag-ulan. Nang matapos ang tawag, tila may bagong lakas na dumaloy sa mga ugat ni Trina. Hindi na ito ang lakas ng isang martir na handang mamatay para sa iba, kundi ang lakas ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Pumasok siya sa kanyang silid-gawaan at kinuha ang isang maliit na notebook na nakatago sa ilalim ng mga retaso ng tela. Doon, sa bawat pahina, sinimulan niyang itala ang katotohanan. Isinulat niya ang halaga ng bawat disenyong ninakaw ni Maricel, ang bawat oras na nagtrabaho siya ng walang bayad, at ang mga banta ni Doña Consolacion tungkol sa insurance. Ang bawat salitang isinusulat niya ay tila isang bala na inihahanda niya para sa isang kompetisyon na alam niyang hindi niya pwedeng matalo. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mabilis na paggasgas ng ballpen sa papel. Isang tunog na puno ng determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsusulat, isang anino ang dahan-dahang humarang sa liwanag na nagmumula sa kanyang munting lampara. Napatigil ang kamay ni Trina. Ang lamig na nanunuot sa kanyang likod ay nagsasabing hindi na siya nag-iisa sa silid na yon. Isang matalim na tingin ang nakatitig sa kanyang notebook. Isang tingin na punong-puno ng paghihinala at panganib. Hanggang kailan mo kayang itago ang iyong mga alas bago ka tuluyang mabulgar sa harap ng iyong mga kaaway? At ano ang gagawin mo kung ang iyong huling pag-asa ay makuha rin nila bago mo pa man ito magamit? Ilabas mo ang notebook na yan, Trina. Huwag mong sabihing nagpaplano ka ng pagnakawan kami ngayong wala na ang anak ko. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang mabalasik na kumpas ng kidlat sa loob ng maliit na silid-gawaan. Mabilis na isinara ni Trina ang kanyang notebook, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na itinatago ang bawat pahina ng katotohanan sa ilalim ng tumpok ng mga telang koton. Ang lampara sa ibabaw ng lamesa ay bahagyang kumikislap na tila ba nakikiramay sa mabilis na pintig ng puso ng buntis na babae.
Wala po akong itinatago, Mama. Listahan lang po ito ng mga kailangang bilhin para sa susunod na order. Pabulong na sagot ni Trina, habang ang kanyang paningin ay nananatiling nakayuko sa kanyang maruming paa. Don't lie to me, Trina. I can see it in your eyes. Ang singhal ni Doña Consolacion bago tuluyang humakbang palabas. Ayusin mo ang sarili mo. May darating tayong mga bisita mamaya para sa anibersaryo ng pagkamatay ng asawa ni Maricel. Hindi pwedeng magmukha kang pulubi sa harap ng mga kaibigan namin. Nabalik ang diwa ni Trina nang mapagtanto niyang ang gabi ay hindi para sa panalangin, kundi para sa pagpapakitang gilas ng mga ilustre. Habang ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagniningning sa mga bagong dekorasyon, si Trina ay itinakdang maging anino sa gitna ng liwanag. Suot ang isang luma at kupas na itim na bestida. Siya ang nagsilbing tagapagsilbi sa bawat panauhing dumarating. Dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng matataas na boses at malalakas na tawanan ng mga elitistang kaibigan ni Maricel. Ang bawat tray ng mamahaling wine at canapes na bitbit niya ay tila kasing bigat ng isang sako ng bigas. Naririnig niya ang mga mapang-uyam na bulungan sa bawat pagdaan niya. Iyan ba ang mananahi na asawa ni Avel? She looks more like a maid than a daughter-in-law. Wika ng isang ginang na puno ng alahas habang diring-diring kumukuha ng tissue mula sa tray ni Trina. Nang malasing ang lahat, ang maskara ng kagandahang asal ay tuluyan ng nalaglag. Nakaupo si Maricel sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng alak, habang ang kanyang muka ay mapula na sa sobrang katuwaan. You know what, friends? Trina's family in Laguna are just simple farmers. Imagine, si Kuya Avel, pinakasalan ng isang babaeng ang amoy ay lupa at pawis. Naghalakhakan ang mga bisita, isang tunog na tila mga pako na ibinabaon sa dignidad ni Trina. Ngunit sa ilalim ng kanyang apron, ang cellphone ni Trina ay tahimik na gumagana. Ang recorder nito ay dahan-dahang sumisipsip sa bawat mapang-insultong salita ni Maricel, ang bawat pangungutya sa kanyang mga magulang, ang bawat pag-amin na ginagamit lang nila ang lakas ni Trina para sa kanilang sariling luho. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang isang malakas na katok sa pinto ng mansyon, isang tunog na hindi katulad ng magagalang na katok ng mga bisita. Ito ay isang tunog ng galit, isang tunog ng paniningil. Binuksan ni Trina ang pinto at doon ay nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana. Ngunit ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap. Ang kanyang mga mata ay naghahanap, nanunuri, at puno ng puot. Nasaan si Avel Ilustre? Ang tanong ng lalaki. Ang boses ay tila isang malalim na ugong na nagpatahimik sa buong sala. Ako ang asawa ni Claire at kailangan nating pag-usapan ang perang kinuha ng asawa mo sa amin bago siya namatay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing lamig ng isang libingan. Sino ang lalaking ito? At anong bagong pasabog ang dala niya na maaaring tuluyang sumira sa huwad na dangal ng mga ilustre? Ibigay mo sa akin ang bawat sentimong kikitain mo sa linggong ito, Trina. Kailangan ni Maricel ng bagong bag para sa kanyang reunion at bilang asawa ng kapatid ko, tungkulin mong punan ang pagkukulang ng pamilyang ito. Ang utos ni Doña Consolacion ay tila isang malalamig na patak ng ulan na tumatama sa likod ni Trina habang siya ay nakaluhod sa sahig. Pinupulot ang mga nagkalat na butones. Hindi man lamang tumingin ang matanda sa namamagang mga paa ng kanyang dudu-in-law o sa pawis na namumuo sa noo nito. Sa bahay na ito, ang bawat patak ng pawis ni Trina ay tila isang likidong ginto na malayang iniinom ng mga ilustre habang siya ay hinahayaang mamatay sa uhaw. Ngunit sa likod ng kanyang mapayapang muka at pananahimik, may isang bagyong namumuo. Sa gitna ng dilim, habang ang buong mansyon ay nakalubog na, sa sarap ng tulog mula sa pagpapakasasa sa mga mamahaling pagkain, dahan-dahang bumangon si Trina. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang regular na kumpas sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Pumasok siya sa maliit na bodega sa likod. Doon, naghihintay si Lolo Ben. Ang matanda ay tila isang anino sa dilim,
ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malasakit. Sa tulong ng matanda, isa-isang inilabas ni Trina ang kanyang mga kagamitan. Ang tunog ng mabibigat na bakal ng makinang depadyak na hinihila sa ibabaw ng semento ay tila isang babala, isang hudyat ng paglaya. Bawat piraso NG makina na inililipat nila sa lumang truck ni Lolo Ben ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na binabawi niya mula sa mga kamay ng mga ilustre. Ay ito na ang huling pagkakataon, Trina. Bulong ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Inabot niya ang isang lukot na papel sa babae. Nahanap ko ito sa mga lumang gamit ni Avel. Isang sulat kamay na testamento na hindi nila nakuha. Basahin mo ito kapag malayo ka na. Malapit na tayong umalis, anak. Pabulong niyang panata sa kanyang sinapupunan habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Kinabukasan, ang katahimikan ng agahan ay nabasag ng isang malakas na katok sa pinto. Pumasok ang isang lalaking naka-uniforme, may hawak na pulang sobre na may tatak ng bangko. Hindi na ito isang simpleng babala. Ito ay isang pinal na utos. Ito na po ang final foreclosure notice para sa ari-ariang ito. Wika ng lalaki, ang boses ay walang emosyon. Mayroon na lamang kayong 7 araw para lisanin ang bahay na ito. Nabitawan ni Doña Consolacion ang kanyang tinidor. Ang tunog ng pilak na tumama sa porselana ay tila isang basag na pangarap. Tumingin siya kay Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninisi at takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Trina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, tila isang lawa na payapa sa ibabaw, ngunit may malalim na agos sa ilalim. Hanggang kailan mo kayang panatilihin ang iyong maskara ng kahinaan bago mo tuluyang ipakita ang iyong tunay na lakas? At ano ang gagawin ng mga ilustre kapag nalaman nilang ang ibon na matagal nilang ikinulong ay matagal na palang nakahanap ng susi ng hawla? Ibigay mo sa akin ang huling benta mo sa mga uniforme, Trina. Kailangan ni Mark ng bagong sapatos para sa kanyang presentation at hindi pwedeng mapahiya ang pamilya ilustre sa harap ng ibang mga magulang. Ang boses ni Maricel ay tila isang matalim na utos na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Habang siya ay nakasandal sa pinto, tila isang reynang naghihintay ng kanyang buwis. Sa harap niya, si Trina ay dahan-dahang nagpupunas ng kanyang mga kamay sa isang maruming basahan. Ang kanyang katawan ay tila isang busog na handa ng maputol. Ang bigat ng kanyang tiyan ay nagpaparamdam ng matinding kirot sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Wala akong ibibigay sa iyo, Maricel. Ang perang iyon ay pambili ng gatas at bitamina ng anak ko. At kung sapatos ang kailangan ni Mark, baka panahon na para ibenta mo ang isa sa mga mamahaling bag na binili mo gamit ang pera ko. Ang bay na sagot ni Trina. Ang bawat salita ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Nabitawan ni Maricel ang kanyang hawak na baso. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa lamesa ay tila isang babala ng pagsabog. Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa akin. Nakatira ka lang sa bahay namin, Trina. Palamunin ka lang dito. Biglang pumasok si Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya habang dinuduro si Trina. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Trina. Kung hindi dahil sa amin, nasa kangkungan ka pa rin. Isang utos ko lang, makakaladkad ka palabas ng bahay na ito ngayong gabi rin. Huwag mong kalimutan na kami ang may-ari ng lahat ng nilalakaran mo. Sa unang pagkakataon, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Trina. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang banyagang musika sa loob ng mansyong yon. Isang tunog ng paglaya. Mayari, Mama, nakalimutan niyo na ba ang pulang sobrang dumating kahapon? May 7 araw na lang kayo bago kunin ng bangko ang bahay na ito dahil sa mga utang ni Avel na hindi niyo binayaran. At ang perang pilit niyong kinukuha sa akin, iyon ang kaisa-isang bagay na hindi niyo pagmamay-ari dahil dugo at pawis ko ang bawat sentimo niyon.
At ang tungkol sa insurance, pagpapatuloy ni Trina, ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong. Alam ko ang plano niyo ni Atty. Santos. Alam ko ang bawat kasinungalingang inihanda niyo para ideklara akong baliw. Pero minaliit niyo ako, Mama. Minaliit niyo ang isang inang wala ng ibang natitira, kundi ang kanyang dangal at ang kanyang mga anak. Walang hiya ka! Ang sigaw ni Doña Consolacion, ang kanyang kamay ay mabilis na humampas sa lamesa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kumurap si Trina. Hinding-hindi mo makukuha ang perang iyon. Hinding-hindi mo matatalo ang pangalan ng mga ilustre. Tapos na ang panahon ng mga ilustre. Ang huling hirit ni Trina, habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang lumang bag. Hindi na ako ang Trina na kilala niyo. Ang Trina na naniwala sa inyong mga kasinungalingan ay namatay na kasabay ni Avel. Magkita na lang tayo sa korte. Naglakad siya palabas ng kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumasabay sa determinasyong bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit habang papunta siya sa kanyang silid upang kunin ang huling mga gamit, isang mapait na tanong ang pumasok sa kanyang isip. Nasaan ang orihinal na marriage contract nila ni Avel? Naalala niyang itinago ito ni Doña Consolacion sa isang lihim na vault sa loob ng kanyang kwarto. Kung mawawala ang dokumentong yon, paano niya mapapatunayan ang kanyang karapatan bilang tunay na asawa sa harap ng batas? Ang tunog ng pintong malakas na sumara sa likuran niya ay tila isang huling tuldok sa kabanatang ito. Habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang bumuhos ng malakas, tila nakikiramay sa bagyong magaganap sa loob ng courtroom sa Pasig. Hindi ko akalain na sa ilalim ng ganitong kalamig, na liwanag tayo magtatapos, Avel. Sa harap ng hukom at hindi sa harap ng altar na pinangakuan mo ako ng habang buhay. Ang bulong na ito ni Trina ay tila isang munting usok na agad na wala sa loob ng malawak at seryosong silid ng korte sa Pasig. Ang amoy ng lumang papel, semento, at ang matapang na amoy ng floor wax ay humahalo sa malamig na hanging nagmumula sa aircon na tila nanunuot sa bawat buto ni Trina. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang abogado, si Atty. Ledesma, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kandungan, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang maliliit na sipa ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa kabilang panig nakaupo ang mga ilustre. Si Doña Consolacion ay tila isang reyna ng pighati, balot ng itim na lasin na belo, at may hawak na panyo na bawat segundo ay idinidampi sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Maricel ay nakasuot ng malaking sunglasses, tila itinatago ang kawalan ng tunay na luha sa likod ng mamahalin at itim na salamin. Ang aking anak ay isang mabuting tao. Ang simula ng testimonya ni Doña Consolacion, ang kanyang boses ay nanginginig sa husay ng pag-arte. Ngunit mula nang mapangasawa niya ang babaeng yan, tila nawala ang kanyang kapayapaan. Pinilit siya nitong magtrabaho ng labis, piniga ang bawat sentimo ng aking anak, para lang tustusan ang mga luho ng pamilya niya sa probinsya. Si Trina ang dahilan kung bakit wala na ang aking anak ngayon. Siya ang mitya ng kamatayan ni Avel. Naririnig ni Trina ang mahihinang bulungan ng mga tao sa gallery. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang lason na dahan-dahang itinatapon sa kanyang pagkatao. Ang abogado ng mga ilustre, si Atty. Santos, ay tumayo ng mayabang. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang regular na martilyo na nagnanais na ibaon si Trina sa kahihiyan. Your Honor, ang aking kliyente ay biktima ng isang oportunista. Wika ni Atty. Santos habang naglalakad sa harap ng hukom. Mayroon kaming mga saksi na magpapatunay na ang asawang si Trina ay hindi nagpapakita ng pighati, kundi interes lamang sa insurance at mga ari-arian ng pamilya ilustre. Nais naming patunayan na siya ay unfit, hindi lamang bilang asawa, kundi bilang isang ina na magpapalaki sa susunod na tagapagmana ng pamilya. Naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat atake,
Sa kanyang karakter, actor ay tila isang mabilis na pagpunit sa kanyang dangal sa harap ng maraming tao. Gusto niyang tumayo at isigaw ang katotohanan, ngunit naramdaman niya ang isang mainit at magaspang na palad na humawak sa kanyang balikat. Huwag kang matakot, anak. Pabulong na wika ng kanyang ama. Ang boses ay sapat na para sa kanya lamang. Ang katotohanan ay tila tubig. Kahit anong pilit nilang ibaon, laging makakahanap ng paraan para lumabas. Huminga ng malalim si Trina. Ang kanyang kaba ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya ng diretso kay Atty. Santos na ngayon ay tila bahagyang natigilan nang makitang hindi na yurak ang espiritu ng babaeng nasa harap niya. Bakit biglang kinabahan ang abogado ng mga ilustre? May napansin ba siya sa mga hawak na dokumento ni Atty. Ledesma na hindi nila inaasahan? Ang katahimikan sa loob ng korte ay nabasag nang tumayo si Atty. Ledesma. Ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng tunay na labanan. Your Honor, nais naming tawagin ang aming unang saksi, wika ni Atty. Ledesma. Ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Isang taong magsasabi kung nasaan talaga si Mr. Avel Ilustre sa huling gabi ng kanyang buhay. Nais naming tawagin si Miss Claire Monteverde. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay tila isang pagsabog ng bomba sa loob ng courtroom. Nakita ni Trina ang biglang pagputla ni Doña Consolacion at ang mabilis na paglingon ni Maricel sa pinto. Ang kanilang maingat na binuong mas NG Pigati ay tila nagsimula nang magbitak-bitak. Sino ang babaeng ito na papasok sa pinto? At anong katotohanan ang dala niya na magpapayanig sa pundasyon ng mga ilustre? Ang huling narinig ni Trina bago bumukas ang pinto ay ang malakas at matigas na tunog ng pagpukpok ng gavel ng hukom sa ibabaw ng lamesang kahoy na tila isang huling hatol sa mga kasinungalingang pilit na ikinubli sa dilim. Hindi ko akalain na ang babaeng naging sanhi ng aking pagkadurog ang siya palang magiging susi sa aking paglaya. Ang pabulong na kaisipang ito ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa isip ni Trina habang pinapanood ang pagpasok ni Claire Monteverde sa loob ng courtroom. Ang tunog ng matitulis na takong ng sapatos ng babae sa sahig na semento ay tila regular na tibok ng isang orasan, nagbibilang ng mga huling sandali ng kasinungalingan ng mga ilustre. Nakasuot si Claire ng isang mamahaling puting bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng pagmamalaki, kundi isang malalim na pagsisisi at pagkapahiya. Miss Monteverde, Eyanggi simula ni Atty. Ledesma, ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na silid. Maari mo bang sabihin sa korte kung ano ang tunay na relasyon mo kay Mr. Avel Ilustre? Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Claire, tila unting binabakbak ang makapal na pintura ng dangal na pilit ipinipinta ni Doña Consolacion sa kanyang yumaong anak. Inamin ni Claire ang lahat, ang lihim na relasyon, ang mga bakasyong binayaran gamit ang perang dapat ay para sa suro ni Trina at ang masakit na katotohanang si Avel ay nagpaplanong iwan ang kanyang asawa bago pa man mangyari ang trahedya. Binibigyan niya ako ng malalaking halaga ng pera. Ang boses ni Claire ay nanginginig. Habang nakatingin ng panandalian kay Trina, sinasabi niya sa akin na ang pera ay galing sa negosyo ng pamilya nila. Ngunit kalaunan ay nalaman ko na ito ay galing sa paghihirap ng kanyang asawa. Ipinapakita niya sa akin ang mga bank statements na nakapangalan kay Trina. Ngunit siya ang may hawak ng mga cards. Isang malakas na ingay ng pag-urong ng upuan ang narinig mula sa panig ng mga ilustre. Si Doña Consolacion ay tila isang estatwang unting nagbibitak-bitak. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang tuyong papel na anumang oras ay lalamunin ng apoy. Ngunit, hindi doon nagtapos ang pagguho. Inilabas ni Atty. Ledesma ang isang maliit na recorder. Ang tunog ng pagpindot sa play button ay tila isang hudyat ng paghatol. Bumalot sa buong courtroom ang boses ni Maricel. Puno ng pag-uyam, malinaw na nilalait ang pagkatao ni Trina at ang kanyang mga magulang.
Narinig ng lahat ang planong ideklara si Trina na baliw para makuha ang insurance at ang kustodya ng bata. Palamunin lang siya dito. Ang boses ni Maricel sa recording ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng korte. Kapag nakuha na natin ang 3 milyon, itatapon natin siya pabalik sa putikan kung saan siya nanggaling. Ang aking dibdib, hindi ako makahinga. Ang biglang sigaw ni Doña Consolacion. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang sumandal sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang tumayo para makiramay sa gallery. Ang kanyang panic attack ay tila isang huling pagtatangka na agawin ang atensyon mula sa katotohanang nakabuyangyang na sa harap ng lahat. Nabalik ang katahimikan nang tumayo ang hukom. Ang tunog ng kanyang pag-aayos ng mga dokumento ay tila mga hakbang ng isang paparating na katarungan. Pagkatapos suriin ang mga ebidensya at pakinggan ang mga testimonya, ang boses ng hukom ay matatag at walang kinikilingan. Ang korteng ito ay naglalabas ng preliminary ruling, ang kustodya ng bata, at ang pansamantalang pamamahala sa lahat ng natitirang assets ni Mr. Abel Ilustre ay ibinibigay sa kanyang asawa, si Mrs. Trina Ilustre. Ang anumang transaction sa insurance ay ititigil hanggang hindi natatapos ang investigasyon sa posibleng fraud. Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ay tila isang huling tuldok sa kabanata ng pagdurusa ni Trina. Ang liwanag ng araw na tumatama sa bintana ng courtroom ay tila yumayakap sa kanyang mukha. Ngunit habang tinitingnan ni Trina, ang kanyang mga kaaway na ngayon ay lugmok sa kahihiyan. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Anong parusa ang naghihintay kay Maricel at Doña Consolacion sa labas ng korteng ito? At sapat na ba ang pagkapanalong ito para tuluyang maghilom ang mga sugat sa kanyang puso? Ang huling narinig ni Trina bago siya lumabas ng korte ay ang mahinang yak ni Maricel, isang tunog na malayo sa mapang-uyam na tawang bumasag sa kanyang pagkatao noon. Walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Trina habang pinagmamasdan niya ang pagbababa ng mga kasangkapan mula sa bahay na dati niyang itinuring na kulungan. Ang bawat hakbang ng mga lalaking nagbubuhat ng mabibigat na sofa at antigong lamesa ay lumilikha ng isang nambuhalang alingawngaw sa loob ng mansyong unti-unti ng nababakante. Ang amoy ng alikabok na naiwan sa mga pader na dati ay kinabibilangan ng mga mamahaling painting ay tila singaw ng isang kahariang tuluyan ng gumuho. Nakatayo si Trina sa kabilang panig ng kalsada. Suot ang kanyang payak na damit habang ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanyang muka. Isang hanging tila nagdadala ng balita ng kalayaan. Sa harap NU Gate, narinig ni Trina ang matinis at paos na boses ni Maricel. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Isang ilustre ang kausap niyo. Tatawagan ko ang mga kaibigan ko. Ipapatanggal ko kayo sa trabaho. Ngunit, ang mga kinatawan ng bangko at ang mga pulis ay nanatiling walang kibo. Ang tanging sagot sa kanya ay ang tuyot na tunog ng paglilipat ng mga kahon at ang pagkakandado ng mga pinto. Nakita ni Trina kung paano lumabas ang mga dating kaibigan ni Maricel mula sa kanilang mga sasakyan, hindi para tumulong, kundi para kumuha ng litrato at magbulungan habang nakatakip ang mga kamay sa kanilang mga bibig. Ang dangal na ipinagmamalaking Gimiga Ilustre ay naging isang pampublikong palabas. Isang mansa na, hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Ma, bakit walang sumasagot sa mga tawag ko? Ang boses ni Maricel ay puno ng desperation habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Si Susan, si Brenda, lahat sila ay ibinaba ang telepono. Dahil ang mga langaw ay lumilipad lamang kapag may matamis na pagkain, Maricel. Pabulong na wika ni Doña Consolacion. Ang matanda ay tila lumiit sa loob ng kanyang itim na terno. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng apoy ng pagmamalaki ay ngayon ay puno na lamang ng abo ng kahihiyan. Nakaupo siya sa isang maliit na silya sa gilid ng kalsada, napapaligiran ng mga bag na puno ng mga gamit na hindi na niya alam kung saan dadalhin.
Dahan-dahang lumapit si Trina sa isang matandang lalaking nakatayo malapit sa truck. Si Lolo Ben. Ang matanda ay tahimik na nanonood. Ang kanyang muka ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na pag-unawa sa gulong ng buhay. Lolo Ben, tawag ni Trina. Nang lumingon ang matanda, iniabot ni Trina ang isang puting sobre. Hindi sapat ito para sa lahat ng tulong nyo, pero sana ay makatulong ito sa paglipat nyo sa bagong matitirhan. Salamat sa pagiging kaisa-isang tao na naniniwala sa akin sa loob ng bahay na yon. Tumingin si Trina sa direksyon ni na Doña Consolacion. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit sa paningin ni Trina, wala ring panunuya. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na kapayapaan, ang kapayapaan ng isang taong wala nang kailangang patunayan. Ang matanda ay mabilis na nag-iwas ng tingin, tila nasisilaw sa liwanag ng isang kaluluwang hindi niya kayang talunin. Nabalik lamang ang diwa ni Trina nang marinig niya ang busina ng isang bus sa dulo ng kalsada. Ito ang bus na bibiyahe patungo sa Laguna. Bit-bit ang kanyang maliit na bag at ang lahat ng kanyang mga pangarap para sa kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang humakbang palayo sa guho ng pamilya ilustre. Ang tunog ng mga gulong ng bus sa aspalto ay tila isang regular na kumpas ng isang bagong simula. Habang umaandar ang sasakyan, pinanood ni Trina ang dahan-dahang pagliit ng mansyon sa kanyang paningin hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng kurbada ng kalsada. Paalam, Avel. Paalam sa sakit. Pabulong niyang panalangin habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ngunit abang papasok ang bus sa probinsya, isang estrangherong lalaki sa likurang upuan ang dahan-dahang nagbaba ng kanyang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa likod ni Trina at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang dokumentong may tatak na hindi inaasahan ng sinuman. Ano ang lihim na dala ng lalaking ito patungo sa Laguna? At sapat na ba ang pagtakas ni Trina para tuluyang iwan ang mga anino ng kanyang nakaraan? 3 taon na ang nakalilipas, ngunit ang amoy ng sariwang hangin sa Laguna ay tila isang gamot na hindi nagsasawang magpagaling sa mga sugat na iniwan ng Maynila. Ang kaisipang ito ay dahan-dahang dumaan sa isip ni Trina habang pinagmamasdan ang ginintuang sikat ng araw na tumatama sa mga puting telang linen na nakasampay sa labas ng kanyang studio. Ang tunog ng banayad na paghampas ng hangin sa mga tela ay tila isang kumpas ng kapayapaan, malayo sa maingay at mapanghusgang lungsod na dati niyang tinitirhan. Ang kanyang bagong buhay ay hindi na amoy formalin at luma na papel, kundi amoy ng bagong pitas na sampagwita at malinis na hibla ng cotton. Sa loob ng studio, naririnig ni Trina ang mahinang ugong ng mga bagong makinang de kuryente, isang regular at nakatutuwang tunog na nagpapahiwatig ng kasaganahan. Ang kanyang brand na Trina's Grace ay hindi lamang naging tanyag sa probinsya, kundi naging simbolo rin ng pag-asa para sa mga kababaihan sa kanilang bayan na nagnanais ding matuto ng pananahi. Mama, tingnan mo ang ginawa ko! Ang malakas na tawa ng kanyang panganay na anak na si Marky ang bumasag sa katahimikan. Ang bata ay masayang tumatakbo sa damuhan kasama ang kanyang kapatid na si Baby Ayla. Ang sanggol na dati ay tila isang munting sipa lamang sa gitna ng kanyang pagdurusa. Ngunit ngayon ay isang masayahing bata na may mga matang nagniningning sa tuwa. Pinanood ni Trina ang kanyang mga anak. Ito ang kanyang pinakamalaking katarungan. Ang makitang lumalaki silang malaya, busog sa pagmamahal at malayo sa lason ng pamilya, ilustre. Dahan-dahang lumapit si Trina sa kanyang lamesa at doon ay nakita ang isang sobrang kakadating lamang mula sa Koreo. Ang sulat ay may selyo mula sa Maynila. Sa loob, nahanap niya ang isang maikling liham mula sa isang pampublikong ospital. Isang mensahe tungkol kay Doña Consolacion. Ang matanda ay kasalukuyang nakaratay sa sakit, bankrupt, at mag-isang tinitiis ang bawat hininga sa loob ng isang masikip na ward. Si Maricel naman ay balitang nawala na parang bula matapos mabaon sa panibagong mga utang sa sugal. Iniwan ang sariling ina
sa gitna ng kahirapan. Naramdaman ni Trina ang isang pamilyar na pait sa kanyang lalamunan, ngunit agad din itong napawi. Inisip niya ang bawat sampal, ang bawat panlalait, at ang bawat gabing hindi siya pinatulog ng gutom at pagod. Ngunit sa pagtingin niya sa kanyang mga kamay na wala na ang mga sariwang sugat ng karayom, kundi puno na ng sining at pag-asa. Napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Dahan-dahang itinupi ni Trina ang sulat mula sa ospital. Hindi na niya kailangang basahin ang huling bahagi. Ang mga anino ng mga ilustre ay wala nang puwang sa liwanag ng laguna. Tapos na ang kwentong yon. Pabulong niyang wika sa hangin, habang ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas at mas matamis kaysa sa anumang alaala ng kahapon. Ngunit habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng kalsada, nakatingin sa kanyang studio. Ang lalaking nakita niya sa bus, 3 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan itong lumapit at sa kanyang kamay ay hawak ang isang lumang susi na may nakasabit na pangalan na matagal nang ibinaon ni Trina sa limot. Ano ang kahulugan ng susing ito? At handa na nga ba si Trina na buksan ang huling pinto ng kanyang nakaraan para sa isang ganap na paglaya? Ang dapit hapon sa Laguna ay tila isang pintura ng kapayapaan, kung saan ang kulay kahel na langit ay dahan-dahang yumayakap sa luntiang bukirin. Sa loob ng studio ng Trina's Grace, ang tunog ng huling tahi ng makina ay tila isang banayad na buntong hininga ng pasasalamat. Ang amoy ng sariwang tsa at bagong tabas na tela ay pumupuno sa silid, isang amoy na sumisimbolo sa tagumpay na hindi kailanman dinungisan ng galit o panlilinlang. Dahan-dahang lumapit ang lalaking kanina pa nakatayo sa labas. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila isang regular na kumpas na nagpapahiwatig ng paggalang. Paglapit niya, iniabot niya ang isang maliit na kahoy na kahon kay Trina. Ang lalaki ay si Gabriel, ang pamangkin ni Lolo Ben at isang assistant ng abogado na matagal nang naghahanap sa kanya. Pinapabigay po ito ni Lolo Ben bago siya pumanaw noong nakaraang buwan. Pabulong na wika ni Gabriel, ang boses ay puno ng paggalang. Ito po ang susing magbubukas sa katotohanang matagal nang itinago ni Avel. Nang buksan ni Trina ang kahon gamit ang susing hawa niya, hindi ginto o pera ang kanyang nahanap. Sa loob ay may mga liham na isinulat ni Avel sa kanyang huling mga araw, bago pa man siya tuluyang maligaw ng landas. Doon ay nakasulat ang kanyang pagsisisi at ang orihinal na titulo ng syuro na matagal na pala niyang ibinalik sa pangalan ni Trina. Ngunit itinago ni na Doña Consolacion. Sa huling bahagi ng sulat, humihingi si Avel ng kapatawaran, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang taong nabulag ng sariling kahinaan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot kay Trina. Tiningnan niya ang mga liham, ang tinta na medyo kumupas na sa paglipas ng panahon. Naramdaman niya ang huling bakas ng tinik sa kanyang puso na dahan-dahang nabubunot. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang katahimikan. Ang pagbitiw sa puot ay ang huling hakbang ng kanyang paglaya. Tuminggin siya sa labas ng bintana, kung saan masayang naglalaro ang kanyang 2 anak sa ilalim ng puno ng narra. Ang tawa ni Marky at ang munting tinig ni Ayla ay tila isang musika na bumubura sa lahat ng mapapait na alaala ng Maynila. Ito ang kanyang tunay na yaman, ang kapayapaang hindi na kailanman mananakaw ng kahit na sinong ilustre. Laya na ako, pabulong niyang wika sa hangin, habang ang tunog ng dahon na hinihihipan ng hangin ay tila sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Ang kwento ni Trina ay hindi lamang kwento ng isang babaeng iniwan at minaltrato. Ito ay isang paalala sa bawat ina, bawat asawa, at bawat babaeng nakikinig sa bawat patak ng luha at bawat ugong ng makina. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa dami ng pasakit na kaya mong tiisin, kundi sa lakas ng iyong loob na piliin ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng korte, kundi sa bawat umaga
na gumigising kang may ngiti, malaya sa takot, at puno ng pag-asa. Ang pagiging mabuti ay isang kapangyarihan, ngunit ang pagpapahalaga sa sarili ay ang iyong kalasag. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, isinara ni Trina ang pinto ng kanyang studio. Ang tunog ng susi na pumipitik sa kandado ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng dilim. Sa harap niya ay ang isang bagong bukas, maliwanag, malinis, at puno ng walang hanggang pag-ibig. Ang pagpihit ng susi sa pinto ng studio ni Trina ay hindi lamang pagtatapos ng isang mahabang araw, kundi ang huling tunog ng paglaya mula sa isang madilim na nakaraan. Ngayon, ang bawat tahi ng kanyang makina ay hindi na bakas ng sakit, kundi guhit ng isang bagong pag-asa na dahan-dahang binubuo ng kanyang sariling mga kamay. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito mula sa madilim na pasilyo ng Maynila hanggang sa maliwanag na bukirin ng Laguna. Habang binubuo ko ang bawat kabanata, lalo na ang bahagi kung saan kumakain si Trina ng matigas at malamig na kanin, habang ang kanyang mga maniniil ay nagpapakasasa sa marangyang handaan, nadurog din ang aking puso. Naramdaman ko ang hapdi ng bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri, na tila bawat sugat niya ay sugat din nating lahat. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga totoong buhay na madalas nating makita sa paligid. Mga kwento ng sakripisyo na kadalasan ay hindi napapansin. Ang buhay natin ay tila isang piraso ng telang linen. Minsan, ito ay gusot, may mga mantsa, at tila punit-punit na sa hirap. Ngunit tulad ni Trina, tandaan nating tayo ang may hawak ng gunting at sinulid. May kapangyarihan tayong putulin ang mga bahaging nagpapabigat sa atin at muling itahi ang isang buhay na mas matibay at mas maganda kaysa sa dati. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung gaano kakailangan ng iba, kundi sa kung gaano mo pinapahalagahan ang sarili mong dangal. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Trina na piliin ang katahimikan at paglayo kaysa sa isang mas masakit na paghihiganti? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya nyo rin bang bitawan ang lahat para sa isang bagong simula? Sana ay naging kaibigan nyo si Trina sa loob ng ilang oras na tayo ay magkasama. Nasaan man kayo ngayon, marahil ay nagluluto ng hapunan, nagpapahinga pagkatapos ng trabaho, o nagtutupi ng mga damit habang pinapatulog ang inyong mga anak. Sana ay naramdaman nyo ang yakap ng kwentong ito. Huwag po nating kalimutang i-like at i-share ang ating audiobook upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapagaling. Ibahagi nyo rin po ang inyong sariling kwento sa comment section. Dahil dito, laging may handang makinig at tumintindi sa inyo. Pagpalain po kayo ng may kapal. Manatiling matatag, marangal, at laging maniwala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging may sikat ng araw na naghihintay sa atin.